Mag-uusapan natin ang tungkol sa International Youth Day at kung ano ang maaaring gawin ng mga kabataan upang makiisa sa selebrasyon. Kasama natin ngayong umaga si Ginoong James Benedict Gutierrez, ang Presidential Staff Officer ng National Youth Commission. Good morning! Good morning! Yan! Mga ka-ano namin, ka-age group. Ayan, ano po ba? I-explain muna natin sa ating mga kasambahay kung ano ang National Youth Commission. So, ang National Youth Commission po, it was created and mandated by Republic Act number 8044 to be the voice and advocate of the youth po. For the years 2012 to 2016 po, yung activities namin revolve around the Philippine Youth Development Plan. So this was done in consultation with different stakeholders in both the national and local levels po. So like sa education, we work hand in hand with DepEd, TESDA, CHED, for health, DOH, and the LGUs, for participation, of course, the LGUs and COMELEC, and for employment with DOLE and other labor agencies po. Sino bang pasok sa youth group? Under the said Republic Act po, it defines the youth as those aged 15 to 30 years old. Sayang. Pero may nakasabit pa ako may international definition naman po tayo, pero hindi siya ina-adapt dito sa Philippines. Yeah. 15 to 35 years old. Yun! Ay, wala na 15 to pala. 35. Wala ka na, ako kasama. Naisip ko lang, wala na rin pala. At ano yung gagawin nating event na International Youth Day? For the International Youth Day po, may dalawang activities po ang National Youth Commission. So, yung isa po is for disaster risk reduction and management. This is done in partnership with the United Nations Children's Fund po, UNICEF, and other youth networks po like Plan International, Children International, Save the Children, Yes Pinoy, Filipino Liberal Youth, among others po. Saan gaganapin yung pinaka-event? Yung sa DRR po, this will be held at Bayview Park Hotel, Manila po. This involves around 150 participants po, both from the youth sector and the national government agencies po. So magkakaroon po ng consultative discussion on how the youth will engage in different DRR activities po. So at the present po kasi, the NYC is advocating for its inclusion inside the National Disaster Risk Reduction and Management Council po. Which is very timely, ano? Yes, Dahil sa mga sakuna na nararanasan natin. Considering na taon-taon, Yes. napakaraming sakuna po yung dumadating sa So Pilipinas. aside from yung Disaster discussion, risk yeah, reduction. what else do you do? What Ba- other activities? Siyempre, isa rin pong pressing issue ngayon yung sa SK naman po sa Sangguniang Kabataan. So, with that, alam naman natin na may pending na deliberation po ngayon sa Congress, which is whether to reform or abolish the SK Yeah. itself po. Of course, sa part namin bilang representative ng kabataan, ang gusto namin manatili I-retain. po yung representation ng youth sa gobyerno. Pero, syempre alam naman po natin lahat na maraming issue ngayon na nag-a-arise na may corruption sa SK. Nagiging breeding Oh, yeah. ground daw. Opo, ng mga corrupt na politiko in the future. So, ang gusto po namin is to reform the system. Ang gusto rin po namin dito is to promote and boost awareness among the youth na hindi pwede yung nakatenga lang tayo ngayon sa status quo. Kasi pag hindi po umaksyon ng Congress ngayon, we all know naman na suspend lang yung election for the Sangguniang Kabataan. So kung hindi sila a-action, babalik po tayo sa lumang sistema. And yung mga issues na nandun, hindi pa rin po masusolusyonan. So with the Fix SK campaign of NYC, magkakaroon po tayo ng parang building up of awareness prior to the event on August 12 po. So on August 12, yung different area offices po ng NYC along with its satellite office sa Davao, magkakaroon po sila ng separate events. Pero prior to that po, we are encouraging the youth to upload photos of themselves, mga selfies, using the hashtag FixSK. Okay. Hashtag Fix FixSK. SK. Yan, huwag nilang kalimutan. Paano kami makakasali dyan sa International Youth Day? Pwede ba kami dyang mga ano na, mga Yung- medyo Ako, kasya pa. Ako, sabit kasya. na lang sa Sabit, youth? ano, pasok na pasok pa. Yung sa International Youth Day po, yung sa DRR, it is invite-only event po kasi. Okay. We invited youth from all over Luzon po. Kasi we are planning to do this in 3 legs po. So Luzon, Visayas, and Mindanao legs. So yung sa Luzon, yung mga youth po na in-invite namin, of course, from different provinces po, sila po yung either directly
paano ba, naapektuhan ng mga kalamidad na dumating, or sila naman yung mga directly tumulong doon sa mga naging biktima po ng disasters na yon. Doon naman po sa Fix SK, of course, gaya po nung sinabi ko kanina na mag-upload ng selfies natin na may hashtag na Fix SK, pwede rin po tayong pumunta doon sa mga different area offices ng NYC. Okay. Sa Davao, Cagayan de Oro, Naga, Baguio, Cebu, and Zamboanga po. So doon po sa mga area offices doon, para doon sa mga nasa provinces po, pwede po silang mag-participate sa event ng NYC on August 12 po. Yan, paki-invite ulit ang ating mga viewers para dyan sa event nyo. Okay, so yung sa DRR po, we are inviting you not only to support our move on August 12 for us to include the NYC in the NDRMC, pero we are actually requesting for the youth to participate in DRR activities kasi considering na 30% ng total population of the Philippines Ay, is youth. po. So, sa ganung sense, makikita natin na napakalaki po na maaaring iambag ng kabataan pagdating ng sakuna po. Kasi ngayon, considered ang youth as one of the most vulnerable sectors po pag may kalamidad. So why not turn those vulnerable youth into partners for us to respond or even prepare for disasters. So hindi lang po sa August 12, sana po mag-participate ang kabataan sa mga different na DRR activities po sa kanilang communities po. So for Fix SK naman po, yun po, suporta po talaga ang kailangan ng kabataan ngayon para mareforma po yung sistema. Kasi kung hindi po marereforma yung sistema, babalik lang po tayo dun sa nakaugalian natin. Pangit naman po kung tatanggalin natin yung kabataan sa gobyerno po kasi tayo lang yung bansa sa buong Asia na may youth representation sa government po. Yan. Maraming salamat, James Benedict Gutierrez. Siya po ang Presidential Staff Officer ng National Youth Commission.